yung nakakaawa dito kay Bongbong Marcos, para hindi yata siya talaga estudyante ng kasaysayan. Parang iba yata yung natutunan niya dun sa nangyari sa buhay nila na inuulit niya, no? Parang ang natutunan niya ay ulitin na naman yung pagkakamali nila, 'di ba? Pero hindi nila alam, parang hindi niya alam, no, na the name Marcos in the global community is synonymous with plunder, with human rights abuses, such as this, no, yung silencing of the press and of the Filipino people, pambubusal, 'di ba? So definitely, no, at malalaman ng mundo 'yan, ipapaalam natin. Marami nang gumagalaw ngayon para mabuko yung pagkapasista ng Marcos administration. Pwede tayong biglang naging chucho ng mga Amerikano lang, no, nawala yung soberenya, pwedeng magkaroon ng maraming krimen sa streets natin, yung drugs, pwedeng it'll flood the markets, no, dahil wala kang pakialam, hindi mo naiintindihan yung poder na hawak mo, hindi mo alam kung paano maging pangulo. Hindi mo man lang alam na ang helicopter, pag may disaster na nangyari, pwede mo palang utusan ng AFP para sila tumulong sa disaster relief. Hindi mo alam na yung hawak na kapangyarihan mo, hindi mo na kailangan mag-calculate kung ano yung kaya na karga ng timbang ng isang helicopter. Nakatulad na nakita natin na ginawa ni Bongbong Marcos, di ba? Napakalibre ng press noon, the freest free press. Napakababoy ng mga pinagsasabi tungkol kay PRRD kasama ang Western press. Napakaingay ng press noon, pero ni minsan hindi niya yan pinatahimik. Hindi nga niya pinapansin eh. Kasi all of his waking hours were spent serving the Filipino people. No, so mahirap talaga kaaway ang mga Duterte. I mean, Admar at saka Jason, mga kababayan. Malayong-malayo siya kasi sa yung communications ngayon, yung presidential communications ngayon, hindi siya familiar sa akin. It's not something that I recognize. Napakalayo noong ginagawa namin noon at saka ngayon. So hindi ko naiintindihan yung ginagawa nila. And yung papalit-palit ng leader, I think is a clear manifestation of that confusion, no? And who is really in charge. So, and pagka ganun kasi ang nagsasuffer, pagka ganyan, ay ang taong bayan. Hindi umaabot sa taong bayan yung, alam mo ba, napakahalaga ng communications, katulad ng sinabi mo, diba? Yan yung nagbabind. Communication is what binds a country together, and merong mandato na maliwanag na parang hindi ko nakikita na maliwanag ba sila sa mandato nila. Kasi pumapatol sa ordinary citizens, parang nauubos ang oras sa ganun. Kasi nung time namin noon, hindi namin pinapakialaman yung ang daming nagbabatikos kay PRRD, kunyari, no? But we never once, hindi namin pinatulan ever, not once. And facts will bear me out in this, no? And yung, what I see right now is a strange animal. I don't get it. I don't really get it. It's a very far cry from what we had before. Doc, kumakalat din ngayon sa social media kasi nga, 'di ba, napupuna na every time na merong puna ang mga netizen, mga vloggers, government, masyadong onion skin, no? Lumitaw ulit yung during Duterte administration. Kung naalala nyo po, yung may offer na kung sino ang makakapatay sa ganito ganyan sa Pangulo, hinuli yon. At yun yung ipinapalabas nila, hindi nila binuo yung mismong istorya na nangyari po noon. Kasi sa pagkakaalam ko, kinundi na din yun ng dating Pangulo. Sabi niya, hindi, pabayaan niyo yun kasi karapatan nila magsalita. Which is, napalaya din naman siya during that time. Pero ang parang naratibo, tingnan ninyo, ito lang yung kayang hulihin. Hindi exempted ang dating Pangulo sa pag-uusig doon sa mga kanyang kritiko po, Doc. Malayong-malayo. Sobrang layo. Titignan mo na lang, tignan lang natin yung trust and approval ratings ni President Rodrigo Roa Duterte. At doon mo makikita yung tiwala ng taong bayan sa kanya.
Kasi hindi niya inaabuso yung kanyang yung kanyang kapangyarihan. And in fact, yung ganyan, yung example mo na yan, di ba? Hindi naman niya alam yan no? Pero nung narinig niya, talaga galit na galit siya noon. Sinabi niya, let him go. Maraming beses no, sa mga rally, sinisigawan si PRRD. There was a rally during the Independence Day na sinisigaw-sigawan siya doon. And then you know what he said? Enjoy your right to free expression. I hope you enjoy it. At alam nyo, mahal ko kayo. Maniwala man kayo at hindi, mahal ko kayo. So enjoy your right. Tapos nakakaawa nga itsura niya noon No, pero napakalinaw sa kanya nung intindi niya kung ano yung kapangyarihan na hawak niya na hindi niya dapat gamitin dito sa taong bayan. No, so yung nangyari yun, if they can give me another example, di ba? But the only example you will see about PRRD is not even caused by him. Hindi naman siyang gumawa nun. And pag nalaman niya, inayos niya kaagad. Parang yung tungkol sa impeachment kay Vice President Lenny, I'm pretty sure you saw that video, di ba? Na hinihingi nila yung impeachment ni Vice President. Pero siya sabi niya, stop it, di ba? Binoto yan, di ba? So, hindi nila pwedeng sabihin yan tungkol kay Vice President, kay PRRD, no, na abusado siya. In fact, one of the, maybe for me, personally, one of the greatest traits, no, his greatest trait for me, is that he was so elegant. He knew how to handle power so well. Alam na alam niya yung kapangyarihan na hawak niya ay hindi para saktan ang Pilipino, hindi para nakawan ang Pilipino, hindi para takutin ang Pilipino, kundi para pagandahin ang buhay ng Pilipino, para depensahan niya at protektahan niya. No, so at saka yung tungkol sa free press, no? Kung naaalala ninyo, grabe ang batikos kay PRRD, pero never once niya pinatulan kahit na sino. Napakalibre ng press noon, the freest free press. Napakababoy ng mga pinagsasabi tungkol kay PRRD kasama ang Western press. Napakaingay ng press noon, pero ni minsan hindi niya yan pinatahimik. Hindi nga niya pinapansin kasi all of his waking hours were spent serving the Filipino people. No, so mahirap talaga kaaway ang mga Duterte. I mean, Admar at saka Jason, mga kababayan, kailangan talaga maghalukay ka at mag-iimbento ka. No? Kasi kaya siya mahal ng taong bayan. Naiintindihan niya yung free press, free expression. Alam niya na it is the greatest freedom. It is the right above all other rights. At hindi niya yan sinalig, hindi niya yan ninakaw sa atin. Opo, at dito po sa mga pahina na mga social media sites, pages ng government ngayon, lalo na doon sa rally nila, parang nag-reflect din doon yung sila po ng dibdib ng ating damdamin ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagpapaulan ng ha-ha-ha-ha emoji, Doc Lorraine. Ito ba'y sumasalamin sa kasalukuyan at hindi doon sa survey na nagsasabing marami ang pro-Marcos compare sa mga pro-Duterte? Yung kahirapan kasi sa president na ito, administrasyon niya, under his watch, the most corrupt budget in the history, no? And left and right yung katiwalian na nakita natin that is so shocking, beyond the pale. Yung kakapalan ng mukha ng pagnakaw sa Pilipino. Diba? I could give you a whole list of it. Yung sa PhilHealth, yung sa Maharlika Fund, yung sa gold na binenta na hindi man lang natin alam kung saan napunta, yung ridiculous, no, and disgusting na PCSO wins left and right, yung probability na napaka-imposible, wala silang pakialam. So, napakadelikado ng panahon kung nasan tayo ngayon. Kasi bakit ba nandyan ang press? Bakit ba nandyan ang taong bayan? Yung freedom of expression. Bakit ba why is it the highest freedom? No, there are plenty of reasons, but given the context where we are now, it's very important to have freedom of expression when your government is abusive, it's arrogant, and it uses the power that they have in their hands to hurt the people. Napakahalaga niyan. So,
para sa isang gobyernong, sa isang leader na pasista, mahalaga na patahimikin ang mga nagkikriticize sa kanila. Mga balat sibuyas sila. So, yung deeply enshrined sa Constitution natin ang freedom of expression. Bakit? Naintindihan ko yun Naintindihan namin lahat yun nung nandun kami kay PRRD. Kasi kitang-kita namin, experience namin yung bigat ng kapangyarihan na hawak namin. Konting kembot lang, maraming mangyayari na basta gustuhin mo. Pwede mong gamitin sa kabutihan, pwede mong gawin sa kasamaan, pwede mong saktan ang Pilipino na napakasakit, or pwede mo siyang pasayahin. Pwede mong bigyan ng, even on my level, undersecretary level, hindi naman yan mataas, di ba? Pero even on my level, we could change things. Basta lang andyan yung puso mo kasi ganun kalaki yung kapangyarihan mo and the resources that you hold in your hands. So dahil sa'yo, magkakaroon ng eskwela ang mga batang katutubo, magkaka-farm to market roads. So, hindi lang siyempre dahil sa'yo yon, pero dahil sa kembot mo, dahil sa hawak mo yung kapangyarihan na yan. Or pwede mong gamitin para talagang limasin ang kaban ng bayan. No, so mahalaga na naiintindihan natin yung pag ikaw ay nasa poder, yung kapangyarihan na yan. So ang karapatan na sabihin kung ano yung isaloobin natin at yung malayang pamamahayag ay napakahalaga sa balance of power sa kahit na anong gobyerno. Kasi nga ang gobyerno napaka-powerful. Very, very, very powerful. At meron siyang hawak na hindi lang milyon, bilyon, trilyon. At pwede niyang wasakin ang bawat buhay ng Pilipino. Pwede siyang pumayag na maging nuclear, pwede tayong magka-nuclear wars dito. Pwede tayong biglang naging chuchu ng mga Amerikano lang, nawala yung soberenya. Pwedeng magkaroon ng maraming krimen sa streets natin. Yung drugs, pwedeng it'll flood the markets, dahil wala kang pakialam. Hindi mo naiintindihan yung poder na hawak mo. Hindi mo alam kung paano maging pangulo. Hindi mo man lang alam na ang helicopter, pag may disaster na nangyari, pwede mo palang utusan ng AFP para sila tumulong sa disaster relief. Hindi mo alam na yung hawak na kapangyarihan mo, hindi mo na kailangan mag-calculate kung ano yung kaya na karga ng timbang ng isang helicopter. Katulad na nakita natin na ginawa ni Bongbong Marcos, di ba? So, mahalaga sa isang leader na naiintindihan niya ang poder niya, ang kapangyarihan niya, at gamitin niya yon ng tama. At ngayon, pag hindi niya ginamit ng tama iyan, dapat meron tayong media na libre. Dapat libre magsalita ang taong bayan. Napakarami na all over the world mga journalists na pinagpapatay at na-detain sila dahil nagsabi sila ng katotohanan tungkol sa gobyerno nila. And this press freedom is something that's not a work that's done in one time, Hindi. Vigilance every day, it's like a candle that you watch over it para hindi siya mamatay kasi napakadali niyang patayin from a government that had the freest free press to what we have now, a bunch of silly fools na tumatahimik at sumisip-sip kay Bongbong Marcos kahit na napakasama na ng mga pinaggagawa ng gobyernong ito. Yan ang nakita natin sa press natin ngayon. At yung kaisa-isa o kakaunting nagsasabi ng katotohanan, pinatatahimik pa. Diba? So yun yung nakikita natin ngayon dito. Ang censorship po ba, Doc, ay patunay na ang namumuno ay mahina at walang kayang gawin? Hindi niya mabaliktad ang senaryo kasi ang dami ng pumupuna. Di ba mas ma-ignite ka na, mas magtrabaho ka para maramdaman ng tao na nagtatrabaho ka at maging masaya sila. Pero kung hindi nila nararamdaman, talagang ipapahayag nila yung kanilang pakikisimpatya at kung wala ka ng ibang gagawin kasi wala kang plano na gawin yung nararapat para sa mga kababayan natin, ang censorship na lang ang last resort o pinakamabisang resort nila para hindi na wala na silang sagabal sa kanilang mga layunin.
Alam mo, yung parang counterintuitive siya eh. Parang dispalinghado, di ba? Na kapag ka may strong arm ang isang gobyerno, ang isang leader, parang kala mo malakas siya. Hindi. Kapag ka ganyan ang leader, no, na kailangan, he has to force, he has to threaten, he has to coerce, he has to silence, he has to take down networks, he has to detain dahil nagsasabi ng katotohanan at para sumunod ang tao sa kanya, yan ang pinakamahina na leader. Kasi ang pinakamalalakas na leader, yung susunod sa kanya ang tao, maniniwala sa kanya ang taong bayan dahil naniniwala sila sa kanya, may tiwala sila. No, nagkukuha ninyo. At when a leader looks like he's a tyrant, is when you know that the leader is very weak. Napaka-weak ng leader na yan. At kapag ka ang leader ay nagtatrabaho lang at hindi pinapansin, pinababayaan niya kung ano man yung kritisismo na yan. No, naiintindihan niya na parte yon ng sagradong usapan, sagradong kontrata between a leader and the people who put him there in power. Na kailangan ang taong bayan, parte ng kanyang obligasyon ay magkritisismo sa gobyerno. Kasi yan ang gobyerno na siya ang nagbigay ng kapangyarihan na yan. Therefore, kapag ka ang gobyernong ito ay tinatraidor na siya, meron siyang dapat boses, dapat nagsasalita siya. At kapag ka ang leader na yan, ginagamit na ang dahas at lakas ng pinagbubuhatan na ng kamay. No? Yung nakikita natin, yung Quadcom na yan, napaka-arrogante, na napaka-babastos na ang sinasabi na nila ngayon sa atin, wala nang batas, kami ang batas. That's when you know that the leaders are very weak. Yes, ma'am. Ma'am, sa nakalipas po na mga araw o mga linggo ay ilan pong mga pro-DDS o pro-Duterte vloggers and influencers ang na-take down po ang kanilang mga Facebook pages o maging siguro yung mga YouTube channels. And as of noong February 20 po ng ngayong taon, ang SMNI naman po, yung isa sa mga YouTube channel po ng SMNI, nawalan po ng access yung isa sa mga channel handlers. As of February 20, Doc Lorraine, nasa 21 pages and channels na po ng SMNI ang na-terminate under the Marcos administration. Now po yung tanong ko, Doc Lorraine, sa tingin niyo po ba sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon at sa nangyayari po ngayon dito sa pag-terminate, pag-censor ng mga Facebook pages at mga YouTube channels, may kinabukasan pa po ba ang malayang pamamahayag dito po sa ating bansa? Alam mo, Jason, Admar, mga kababayan, siguro I'm a very hopeful person kasi ang tingin ko kasi talaga dito, hindi naman depende sa kanila yan. No? Sa ilusyon nila, tingin nila depende sa kanila yan. Pero yung kalayaan kasi hindi mo kailangan humingi ng permiso kahit na kanino. Yan ang totoong malayang tao. Yan ang totoong malayang press. No? Tignan mo naman ang SMNI. Pinagbobomba na tayo, di ba, kung ano-anong karahasan at pagpanunupil ang ginawa sa atin. Government agencies na nakakahiya na, di ba? Halatang halata. Pero tuloy-tuloy lang ang SMNI. No, sa akin kasi walang option eh. Hindi option yung titigil tayo. Kasi nga, katulad ng sinabi ko, ang freedom, ang press freedom, ang freedom of expression, yun talaga, binabantayan talaga yan. At dapat tuloy-tuloy tayo. Biro mo, 21 yung total. Nangyari ba yan sa ABS-CBN? Di ba hindi? Nangyayari ba yan sa GMA? Di ba hindi? Di ba? Bakit nila sinisingle out ang SMNI? Kasi dito nagsasabi ng totoo. Dito sinasabi yung tungkol sa Maharlika Fund, tungkol sa napaka-corrupt na BICAM na yan, yung pinaka-corrupt na budget na yan. Nagsasabi tayo ng totoo dito. So ako, proud na proud ako sa SMNI kasi alam ko, years from now, once nalampasan natin ito at malalampasan natin ito, kasi yan ang kasaysayan, talagang kwento lang natin ito. Tataginting talaga ang SMNI. People will look back to the time in history
when yung SMNI hindi pumayag na tumahimik kahit na grabe na yung bigat ng kamay ng Marcos administration. At nakakapagtataka rin, Doc Lorin, na tila parang mabilis yung aksyon laban dito sa mga SMNI-affiliated pages and channels. Pero kung sa ibang media entities po na may paglabag din umano sa community standards ay hindi naman po napaparusahan. At maging yung mga iba ring mga social media entities at yung mga nasa ibang media platforms ay kung may malakas na opinyon laban sa administrasyon ay hindi naman nangyayari to sa kanila. Yes. Again, it's a clear sign of the kind of power that SMNI has, di ba? Kasi kahit saan ka naman pumunta, kahit sa Hong Kong, kahit sa Japan, yun talagang pinapakinggan ng mga kapabayan natin. So, a few weeks ago natanggal yung Facebook account ko, tsaka sila Crisette Laureta Chu, sila basta kami, di ba? So, halatang halata going towards an election and having all these serious issues against the Marcos administration, gusto talaga nilang patahimikin tayong lahat dito, di ba? Yung tungkol sa BICAM, tapos maraming distraction yung sa impeachment ng Vice President, no? Gusto nila walang magki-criticize, no? Pero ano ba sinasabi ng kasaysayan? Nangyari na ito kay kapangalan niya, Ferdinand Marcos Sr. Ginawa din ito ni Ferdinand Marcos Sr. Ano nangyari sa kanya? Diba? Sinipa siya ng Pilipino. Diba? So, marunong lumaban ang Pilipino. Pero hindi rin natin makakaila, Doc Lorraine, na itong ginagawa ng kasalukuyang administrasyon laban nga dito sa mga pages at channels ng SMNI ay maaaring magkakaroon ito ng negatibong imahe. Pagdating naman po, kung titingnan natin sa global arena, ay ganito pala yung ginagawa sa mga media entity na tumutuligsa sa kasalukuyang administrasyon. Correct. That's correct. Yung nakakaawa dito kay Bongbong Marcos, para hindi yata siya talaga estudyante ng kasaysayan. Parang iba yata yung natutunan niya dun sa nangyari sa buhay nila na inuulit niya, no? Parang ang natutunan niya ay ulitin na naman yung pagkakamali nila, 'di ba? Pero hindi nila alam, parang hindi niya alam, no, na the name Marcos in the global community is synonymous with plunder, with human rights abuses such as this, no, yung silencing of the press and of the Filipino people, pambubusal, 'di ba? So definitely, no, at malalaman ng mundo 'yan, ipapaalam natin. Marami nang gumagalaw ngayon para mabuko yung pagkapasista ng Marcos administration. Meron pa nga ako narinig na isang police general ba yun, or I'm not so sure, but he used the word, may paglalagyan kayo. Imagine, I never heard that during PRRD's time or even other presidents. I never heard that. Except siguro nung panahon ni Marcos, except that I was still a little girl. Pero ngayon naririnig mo na yung ganyan, para talaga tayong pinagbubuhatan ng kamay ng mga ito. No? At kailangan malaman ng mundo yan. Buti na lang, andyan yung mga OFWs natin, ang mga kapatid. Buti na lang ang mundo ngayon ay mas maliit ngayon dahil sa internet. So buti na lang aabot ito sa United Nations, sa European Parliament. Isusumbong natin ito sa mundo, ang ginagawa ni Bongbong Marcos sa ating mga Pilipino, sa ating lahat dito. Doc, balikan ko lang itong nangyaring TRICOM committee hearing kung saan po pinalutang ni Representative Ace Barbers yung ideya na patawan o magkaroon
o require yung mga social media platforms ng legislative franchise. Gusto po nilang i-amend yung Public Service Act at include yung mga social media platforms at gawing isang public service para po ay require sila na magkaroon muna ng franchise, ng legislative franchise bago po mag-operate dito sa bansa. Bagamat may nakikitang positive pros yung ilan sa ating mga kababayan, pero yung pangamba po ng ilan ay baka gawin itong political tool para patahimikin po yung mga influencers, patahimikin yung mga pages, patahimikin yung mga media entities na hindi po pabor o hindi po kalyado ng administrasyon. Maganda siyang idea, no? Meron siyang value ng konti. Meron siya. Yung problema kasi nanggagaling siya sa mga bibig ng mga abusado. Na nakita natin, buti sana kayo nag-i-implement ay isang administrasyon na hindi pasista. Yun yung problema natin dito. Na nakita naman natin yung bigat ng kamay ng Quadcom, ng Tricom, ng HOR. Napakabigat ng kamay nila ngayon. At yung pang-aabuso, yung legislative overreach, di ba? Yung corruption that's so nauseous, di ba? Nauseating, nakakasuka, di ba? So, yan ba ay pagkakatiwalaan natin na magbigay ka ng ganyang kalayaan para mag-legislate sa kalayaan natin na gumamit ng social media. Ang mahirap kasi so apart from that, hindi yata naiintindihan din ng mga legislators natin. Kasi napapakinggan ko sila, parang nagugulat ako talaga na yung mga tanong talagang yung katulad nung, I don't know who asked it, na tinatanong niya kung ang Google ay member ng KBP. Parang ano ba to? Itong mga ito, di ba? So, and I don't think they understand the nature of the beast. I don't think they understand the internet, what it is. No? They think it's something that they can control just like that. It's not. It's the age of information. And this is our new fire. Ito yung bagong apoy ng sibilisasyon ngayon. So kailangan nilang intindihin yan. And certainly, I'm not going to give my thumbs up to a bunch of people who don't sound as if they know what they're talking about, and to a bunch of people that I think are some of the most abusive and some of the most egregious legislators I've ever seen in my entire life. Ma'am, bilang panghuli na lang po mula sa akin, ano na lang po sa gitna po ng mga nangyayari sa ginagawa po sa SMNI, sa mga pro-Duterte vloggers and influencers, ano na lang po yung mensahe po natin sa mga kababayan? Dahil ito naman pong nangyayari po, Doc Lorraine, hindi po natin maitatanggi na hindi lang po trabaho ng SMNI, hindi lang po trabaho ng mga pro-Duterte vloggers o kung sino pa man na ipahayag yung katotohanan. Parang responsibilidad po ng lahat na sila mismo ay makialam at na yung impormasyon, yung tamang impormasyon ay natatanggap nila at nasasala nila yung mga fake news na nakapalibot dito sa mga issue na kinakaharap po ng bansa. Ang ganda nung sinabi mo, Jason, kasi katulad nga nung sinabi ko, ang internet is yung modern version natin ng apoy, ng fire, di ba? So, malaking responsibilidad kasi napakalaking power ang meron ka. Yung sinasabi ni Elon Musk, naniniwala ako doon that we are now the media. I'm not quoting him verbatim, but he said something like that. So, buti na lang kasi media has failed us, no? All over the world, it's a global phenomenon na people are turning their backs on establishment media, no? Mainstream media. Tumatalikod na sila kasi nabubuko na Nabubukong-buko na sila actually that the ones behind this mainstream media are funders, no? So in other words, they're not there to give the people, the world, accurate information, but to meet the agenda of whoever is funding, di ba? So, bulok yung agenda. And nakita at in age of information ngayon, nalaman natin na marami talaga palang pinagloloko tayo, di ba?
para tayong mga puppet na hindi natin alam. Tapos puppet masters, lalo na kami kasi lumaki kami nung 70s, 80s, 90s, diba? So wala pang internet masyado noon. No, so kung ano yung nabasa namin sa dyaryo, yun yung pinaniniwalaan namin. Pero ngayon hindi na ganon. Hindi na ganon ngayon. Nag-iba na talaga. So with that comes that great responsibility. Kasi biro mo, may platform ka. Diba? Ordinaryong mamamayan ka na pwede ka mag YouTube live, pwede ka mag-Facebook live, tapos sabi mo, nandito ako ngayon sa voting poll, etc., etc. And then you can report, di ba? So, napakahalaga na naiintindihan mo yung responsibility mo. But at the same time, no, ang totoong tao, no, na malaya ay hindi talaga humihingi ng permiso kahit na si kanino yan. No, so, hindi tayo dapat nagpapasupil, lalo't lalo na dun sa freedom of expression. No, lagi kong naririnig ito kay PRRD, sinasabi niya, it is the right above all rights. It is the greatest freedom. Therefore, it is worth fighting for. So wag tayo papasupil. Napakahalaga na nagbibigay tayo ng accurate information, na yung ating credibility ay intact, no? Kaya galit ako dito kay Ace Barbers kasi tinawag niya kaming narco vloggers, pogo vloggers, 'di ba? So siya pala yung fake news, 'di ba? At tinitingnan ko din, kausap ko pa din yung lawyers ko kung pwede ako magdemanda dito kay Ace Barbers sa paninirang puri niya na sinabi niya 'yon, no? Tapos in-include niya yung yung pangalan ko. 'Di ba? So ang hirap kasi talaga ngayong panahon na ito, no, na very free yung market of ideas, tsaka yung pag-flow ng information is exponential and at a literal tip of your finger, diba? So that's why we really need to be very responsible. Did I answer your question, Jason? Yung mensahe na lang po natin sa ating mga kababayan, ma'am, sa gitna po ng nangyayari na maging mapagmatyag, especially po sa ginagawa po ngayon na hindi po natin makakaila na meron talagang pagsupil po dito sa malayang pamamahayag. Ay, totoo yan. So, halatang-halata naman, kitang-kita naman natin, no, from the very start, bigla nagbago yung mukha ng media na dating nakaiingay, ngayon ay wala na, tahimik na tahimik, di ba? And hindi ko nilalahat kasi parang mukhang dumadami na nagsasalita ngayon. Pero hindi pa rin lumalabas yung mga totoong balita. Na okay lang kasi it will damn those those who in media are silent now and are not telling the truth or not even giving you correct information. At buti na lang na age of information. Pero kunyari dumating yung panahon, kasi ako tinanggal yung Facebook ko, no? Parang 4 months old lang yung Facebook ko, pero parang nag 180 followers na siya. So tapos yung basta nagkaka-million views na ako, etc., etc. So pag tinanggal ka, parang yung pagbigay ko ng information or ng opinion ko, nawala na yon, di ba? So posible na, ako naniniwala kasi ako that nobody's indispensable. So ako natutuwa na kahit natanggal na ako dyan, marami talagang nagsasalita, no? So dapat ganon, magtulungan tayo dito. Nandito tayo ngayon going towards an election. Ang Vice President na iniluklok natin sa pwesto, very strong mandate. In fact, historical yung mandate ni Vice President Inday. Kahit yun ninanakaw sa atin, no? Yung pagluklok natin sa isang Vice President na talagang mahal na mahal natin at pinagkakatiwalaan natin. Ninanakaw nila yan sa atin, huwag tayong pumayag. No? So, pero pinapatahimik kami dito, di ba? Lahat ng nagmamahal kay Inday, lahat ng nagmamahal sa mga Dutertes or sa katotohanan or sa demokrasya. Pero hindi tayo papayag. Hindi tayo papayag. Nobody's indispensable. Kahit matanggal ako, matanggal whoever, no? Andyan kayo. At magtutulungan tayo dito. So, yun lang.